Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito naman po muli ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ula. So sa mga hindi pa nakasubscribe mga ka-Johnny, subscribe na po kayo dito sa ating channel at like and share na rin po ang ating videos para mas maging aware at mas lalo lumawak ang ating kaalaman ukol sa mga online lending apps na ito at sa mga videos na i-update ko para mas maintindihan ninyo at mas lalong inyong maunawaan ang mga bagay-bagay ukol sa mga OLA. At hit nyo na yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga videos ko mga ka-Johnny. So magsimula po tayo dito sa sasabihin ko. Mga dahilan kung bakit dapat nating iwasan na malubog sa mga online lending apps. Diba mga ka-Johnny? Ito yung mga dahilan na dapat ninyong tandaan na hindi niyo na dapat tangkilikin o lapitan o hiraman yung mga online lending apps. So mga ka-Johnny, bakit ako ganito? Dahil nga nakikita ko yung dami ng biktima at yung mga problema na dinudulot ng mga online lending apps na ito doon sa mga humihiram sa kanila dahil hindi lang basta pera, hindi lang basta mental health, dahil buong pagkatao mo talaga magkakasira-sira, mayuyura ka ng iyong pagkatao at masisira ang inyong pakikipagsamahan sa mga kaibigan nyo na madadamay. At hindi lang yun mga ka-Johnny, pati ang inyong pamumuhay sa araw-araw. So yun mga ka-Johnny, isa-isahin natin yung mga dahilan kung bakit hindi natin dapat tangkilikin yung mga online lending apps mga ka-Johnny. So hindi kasi ako reviewer kaya doon nag-ano sa mga promote mga ka-Johnny, kasi mahirap din mag-promote dahil yung iba siguro mga reviewer gumagamit ibang cellphone yan kaya hindi na-access yung mga contacts nila. Kaya sila lang talaga nakokontak na. Yun lang naman, share ko lang. Baka yun na ginagamit nila. Kaya ayoko mag-download at ayoko mag-review. Mahirap na baka makuha yung mga contacts ko rito. Buti nga wala masyado naman itong cellphone ko nito. So yun, simulan natin mga ka-Johnny. Ano ba ang una-una nyo dapat tandaan para maiwasan ninyo ang mga online lending apps? Una, high interest rates. Siyempre mga ka-Johnny, yan ang pinakaunang-una. At yan din ang unang-unang ibinabato sa atin ng mga agent kapag nasa mga post tayo ng mga OLA victim page mga ka-Johnny, yung mga groups natin. Alam niyo nang malaki yung tubo, yung interest, tapos kukuha ninyo ba, magre-reklamo. Yun yung mga kadalasang sagot ng agent yung mga nagpapanggap ng mga victim pero agent naman pala talaga sa tunay na buhay, kaya pumapasok sa ating mga page at group. So yun mga ka-Johnny, yung high interest rate, tandaan ninyo. Yung high interest rate, alam niyo naman yung ibig sabihin yan. Doble, triple, at talagang halos napakaraming hidden charges na sinisingil ang mga OLA sa mga mangungutang sa kanila. Doon pa lang alam nyo na binubuhay nyo na yung negosyo iyan, dahil nga sa halagang 3,000 makukuha mo na lamang 1,500 at ibabalik mo agad sa 7 days to 14 days. Medyo sagad na yung 14 days na swerte nga pagka 30 days inabot mo ay doble lang ibabayad mo, diba? Dahil nga yung iba 7 days is yung 3,000 mo magiging 6,000 na sa kanila mga ka-Johnny. At yung mga iba naman dyan, yung mga offer nila na 0% per loan, ay yun lang yung simula, no? At yun na yung pain o yung bitag na gagawin ng mga OLA mga ka-Johnny. So yun, ingatan nyo yan, yung umiwas na kayo. Pag nakita nyo mataas na interest rate, hanggat maaari, i-cancel nyo na, iwasan nyo na, dahil mababaon lang kayo sa utang at mapapasok na kayo sa tapal-tapal system. Pangalawa, data privacy. Yung data privacy, alam naman natin yan na lahat ng contacts mo tatawagan yan. Meron nga akong nabalitaan hindi nga siya basta contacts hindi lang contacts yung pati yung mga tumatawag sa kanya ng mga customer niya na nasa phone list, yung mga tumatawag ay tinatawagan din ng mga OLA agent mga ka-Johnny, pati sila ginugulo yung mga customer niya na rin siya ay isang online seller, di ba? Pati yung mga online seller na customer nila ay guguluhin din ng mga OLA agents na yan mga ka-Johnny. Kaya maaari, tandaan nyo rin yan, data privacy. Pangatlo, harassments. Siyempre, harassment number 1 na ginagawa ng mga yan. Lahat sabihin yan, lahat itetext yan, lahat i-email yan para na ma-stress kayo hanggang sa magkaroon kayo ng paraan na mangutang ulit para lang sabihin na hihinto na yung harassment namin kung babayaran mo kami, which is minsan hindi naman talaga nila tinutupad kahit na nagbayad ka na o kahit naghulog ka na, kahit nagpartial ka na. Mas lalo lamang lumalaki yung utang at lalo lamang lumalala yung harassments na ginagawa nila mga ka-Johnny. Pang-apat, pagpapanggap nila na kung ano-ano, di ba mga ka-Johnny? Nagpapanggap sila mga attorney, papanggap sila mga judge, papanggap sila mga police,
nagpapanggap na barangay captain, papanggap na sekretary ng barangay, mga kadyani. Isa yan sa mga dahilan kung bakit nagugulo yung pag-iisip natin, kung bakit tayo natatakot lalo, dahil nga barangay na meron silang ginagamit ng mga nasa otoridad o nasa posisyon sa gobyerno. Kaya ito yung mga dahilan kung bakit dapat nyo ring iwasan ang mga ola, mga kadyani. So, lisod tayo dun sa epang iba. Posting on social media, pagpo-post sa FB, syempre death shaming, mga kadyani. Online death shaming, yung sasabihin nila na, oh, ipopost ka namin dahil hindi ka nakapagbayad, pasensyahan tayo. Yan, mga kadyani, isa yan, nangyari nga sa akin yan, sabi ko sa inyo, pinapahiya ako sa, ginagawa tayo mga scammer, magnanakaw, balatuba, mangungutang hindi marunong magbayad, kung ano nang pamamahiya sasabihin, mga kadyani. Yan ang mga dahilan kung bakit dapat nyo kang iwasan yung mga ola na yan, dahil nga sisirain yan yung inyong dignidad at ang inyong pagkatao, hindi lang sa mga kaibigan nyo, kundi sa social media. Syempre pag nakita ng ibang tao sa social media yan, isipin na hindi tayo dapat pagkatiwalaan dahil nakalagay nga at pinusang agent na tayo ay scammer at mandurugas. So yung mga dyan yan, ano pa ba, may dadagdag ba kayo o no? Pero nag-iisip pa ako paggawa ng GC. Yan, paggawa ng GC, yung nagawa ng GC. Di ba ako nga naggawa din ako ng GC. Tapos lahat ng friends mo itatag nila para lang singilin din nila, mga kadyani, para lang sabihin na, oh, may utang sa akin yan. Merong ano sa akin yan na ganito. Ninakawan ako niyan, kung ano sa sasabihin. Babalik ta rin kanya sa kwento nila, syempre sa GC nila na binuo. Ang mga agent dyan ay madalas, katulad sa akin nangyari, nakita ko mga 5 agent ang sama-sama para lang gawaan ako ng GC at doon lang ako ipahiya. Ang masama nga, ang mabuti na lang pala is hindi ko nabuksan yung spam message, mga kadyani. Kaya ngayon ko lang nalaman. So yun, mga kadyani, ay paggawa ng GC. So pa yan, isa pa tayo. Ano bang mga nasa isip nyo, mga kadyani, no? Marami pa yan hindi lang basta mga ganyan. Ayun, meron nga pala nagsabi sa akin, ito yung paggamit ng ibang identity ng mga agent na magpapanggap na kamag-anak nyo, tapos sisingilin yung mga kaibigan ninyo. Yan, magpapanggap silang pinsan, papanggap na kapatid, papanggap na ganito na sabihin, uy, ito yung pinsan natin na nag-beg na bigyan ng death threat, na bigyan ng kung ano-anong sinasabi, mga death wish, mga ganyan, mga kadyani, para yung mga kaibigan na yun mapaniwala. Syempre ang magiging target nun is scam na. Kumbaga, ang magiging target na is yung mga bibiktimahin niya, hindi na ikaw, kung hindi na ako, kung hindi ako. Yung mga kaibigan natin yan na syempre matatakot din dahil nga nagkaroon na tayo ng mga kung ano ng mga grave threats, malamang matataranta rin sila. Kaya ang mangyayari, yung iba na utok, yung iba nagkakaroon ng parang, uy, binigyan niya, papadalhan din ngayon. Isa na yan, scamming na talaga yan tawag doon, mga kadyani. Kaya yung pati may utang pa rin, kunwari ako may utang pa rin doon, sisingilin pa rin nila, gagawa na ng problema yung buhay no tao ng utang. Yung ito pa, paglalagay ng mga tao na may utang sila kahit wala naman talaga. Example, yung contacts natin, nakuha ng OLA, lalagyan nila ng utang yan. Pwede na lang lagyan ng utang yan, makuha lang yung number nila, napakadali na i-access dahil sasabihin lang nila, oy, ito, may utang ka sa amin na ganyan, magte-text, tatakutin hanggang sa ganon, hanggang sa magulo na rin yung isip ng contacts mo, at sasabihin na, ito kasi kaibigan mo, ni-reference ka, ginarantor ka, pero ngayon, dahil ginarantor ka, may utang ka rin sa amin, tapos lalagyan ka rin nila sa apps nila or sa papanggap na nilagyan doon, kunwari yung Gcash, may dumating sa akin ganyan, example ko, may dumating sa akin text, nakuha mo na ba yung pera pinadala ko? Hindi ko ni-replyan kasi sabi ko, wala naman kung naalala may magpapadala ng pera sa akin. Maaring ganun. Yun yung gagawin doon na, kunwari may pinadalang pera, tapos pag sumagot ka, yun yung target ng agent na yan, ng agent scammer. Madadali ka ngayon dyan. Dahil na-entertain mo yung nag-text sa'yo ng ganun. So yun, mga kadyan, ito yung mga dahilan na iba pa. At kung may maidadagdag pa kayo rito, mga experience niyo, share niyo na rin sa comment section para mas madagdagan yung mga dahilan kung bakit natin dapat iwasan ng mga ola. So yun, mga kadyan, ito ang yung lingkod ka, Johnny ng Johnny Tortilla. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang utang.